Lumakas pa ang bagyong Enteng habang patuloy na tinatawid ang Hilagang Luzon. Malakas na hangin at ulang nagpabaha ang naranasan sa ilang probinsya. Mula po sa Pagudpod, Ilocos Norte, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, kamusta kayo riyan? Emil, sa mga oras nga na ito nakakaranas na ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Napilitang lumusong sa baha ang maraming residente sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang iba, kahit di lumabas, pinasok naman ng baha sa kanilang mismong mga bahay. Mababa dyan. Baha. Palagi pag umuulan, may tubig na naman. Delikado. Pahirapan ang paghakot ng basura na hindi naman maaaring pabayaan lang para di na magdulot ng sakit. Siyempre dahil mabigat Mababasa yung mga basura. Yung nabubulok, hindi na pwede. Naka-blue alert status at tuloy ang monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, lalo sa mga low-lying barangay. Kagabi, pabugso-bugsong hangin at ambon ang naranasan sa Bagao, Cagayan. Habang sa bayan ng Santa Ana, may mga lumikas sa barangay hall, tulad ni Nanay Cecilia at kanyang dalawang apo. Mahirap mampat kasi mababaha doon. Bagamat bumuti na ang panahon, kaya pinauwi ng mahigit 100 nagsilikas mula sa mga bayan ng Santa Ana, Claveria, Gataran at Bagao. Bawal pa ring maglayag, kaya maraming stranded sa San Vicente Port ng bayan ng Santa Ana. Sa Burgos, Ilocos Norte naman, nagmamadaling inani ang mga pananim na gulay bago pa maramdaman ang bagyong Enteng. Nakaposisyon na rin ang mga rescue vehicle at nakahandang evacuation center. Handa na rin ang mga otoridad sa Lawag City. Gayon din sa bayan ng Adams. At sa Vintar, Ilocos Norte, doon maagang inabisuhan ng coastal barangay sa posibleng pagbaha at mga nasa upland barangay para sa posibleng landslide. Habang dito sa Pagudpod, nakastandby ang mga heavy equipment sa munisipyo, partikular sa Patapat Viaduct dahil sa banta ng landslide. Nakatutok din ang MDRRMO sa mga coastal barangay. Emil, mahigpit na ipinagbabawal ang water activity sa iba't ibang beach destinations sa probinsya ng Ilocos Norte. Nakamonitor din ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin lalo pat meron pa rin nakataas na gale warning. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Makapigil hininga rin ang mga video sa Pililya at Baras sa Rizal sa kasagsagan ng bagyong Enteng. May mga nagpasaklolo dahil sa bahang abot sa ikalawang palapag habang ang ibang bahay tuluyang nilamon ng rumaragasang ilog. Ang latest tinutukan ni Maris Zumali live mula sa Pililya. Maris. Vicky, pabugso-bugso na lang ang ulan dito sa Pililya, Rizal, pero yung pinsalang iniwan ng bagyong Enteng, makikita ninyo po sa aking likuran. Yan pong tipak ng semento, pati na rin po yung mga yero at kahoy, bahagi po yan ng bahay na gumuho sa kasagsagan ng pag-uulan dito sa Pililya River at siya ring nagpaguho sa dike ng naturang ilog. Sa tindi ng pagragasa ng Pililya River kahapon, tuluyang bumigay ang bahay na ito sa Barangay Hulo sa Pililya, Rizal, kasamang gumuho ang buong kusina at banyo. Ngayon, kapiranggot na bahagi ng bahay na lang ang natira. Wasak na pader at bitak-bitak na sahig na lang ang mababakas sa pinaghirapang tahanan. Nakalabas naman ang buong pamilya bago bumagsak sa ilog ang kanilang bahay. Sobra po, nakakatakot po. Maigi na lang po araw po, hindi po gabi nangyari. Baka po kami dito, ubos ang pamilya namin po. Pasalamat po kami sa Panginoon, gawa po ng buo pa po ang pamilya namin. Sa kabila ng sinapit, sa lupang ito pa rin muling bubuo ng tahanan ng pamilya. Wala naman po kasi kaming pang ibang mapagtitiran. Ito na pinamana sa amin ng mga magulang. Sa gabi na matutulog kayo, hindi kayo kinakabahan? Kinakabahan din po. Nandiyan na rin po. Pakiramdaman na lang po pag medyo malakas na ang ulan. Sa hilerang ito, 3 bahay ang gumuho sa ilog. Pati ang dike sa tapat nila, gumuho sa lakas ng agos ng tubig. Buong bahay naman ni SK Kagawad Joshua Sanggalang sa sitio Sala Mabuluhan ang tinangay sa ilog. Kasabay ng 2 iba pa, pati ang backhoe tumaob sa lakas ng ragasan ng tubig. Mga 10 minutes ma'am, umapaw na, tapos wala pong 5 minutes. Lumagasa na po yung tubig. Inampas po yung bahay po namin. Daan-daan na po siyang bumagsak.
Kahit sa gitna ng dilubyo, nagawa pa nilang mag-rescue ng mga kapitbahay. Tulong-tulong na lang po kami kasi nag-request po kami sa munisipyo. Hindi naman po sila makaresponde. Gawa po na stranded na sa baba. Naglinya lang po kami ng lubid, ma'am, para po yung mga bata maitawid sana namin. Sila naman ang nakakatanggap ng mga donasyong kahoy at yero para unti-unting mabuo ang nawalang bahay. Bayanihan din na magkakapit-bahay ang nagsalba sa maraming naipit sa lampas na taong baha sa Mabini Street ng Barangay Hulo. Kahapon, marami ang nasa bubungan na lang, kaya nanawagan ng rescue sa social media. Lampas tao po. Kabado po kasi po naiwan po yung mag-ina ko tsaka yung pamangkin ko. Grabe po ang kalaki ng buhos ng tubig. Talaga po rumaragasan ang tubig dito po sa karsada. 4 ang mga barangay na lumubog sa baha kahapon. Bagamat humupa na ang baha, sangkatutak na putik ang kinailangan linisin gamit ang payloader. Dahil din sa pagbaha kahapon kung kaya kailangan din maglimas ng putik ang mga taga-Baras Rizal ngayon. Ang tindahang ito naman na puno ng mga motorsiklo na nagpaparepair matapos malubog daw lahat sa baha kahapon. Vicky, naghatid na rin ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Mga food packs ang ipinagkaloob nila sa 84 na pamilya sa Barangay Bagong Bayan at Barangay Hulo dito sa Pililla, Rizal. Mga food packs, tubig at lugaw with egg naman ang ipinamahagi nila sa 300 pamilya sa Baras, Rizal. Samantala, Vicky, nananawagan naman ng tulong, partikular na ng mga donasyong mga materyales para sa mga tahanan nilang nasira at natangay ang mga residente rito sa Pililla, Rizal. At yan ang pinaksariwang balita mula rito sa Pililla, Rizal. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pinabulaanan ng pulisya ang aligasyon ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na hinuhukay umano ang basement ng isang gusali sa KOJC compound. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil? Mel, sinubukang pasukin ng Chief Legal Counsel ng KOJC kasama ang media kaninang hapon ang basement ng Jose Maria College na nasa loob ng KOJC compound upang alamin sana kung totoo ba ang sinasabing paghukay. Ngunit hindi sila pinayagan ng mga pulis. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato ng isinasagawa umanong paghukay sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Torion, abogado ng grupo, ng isang hindi niya pinangalanan. Nasa 8 metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, let him prove that. Kasama ang media, pinuntahan ni Atty. Torion ang lugar. Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-a-answer. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Wala kayong karapatan na mag-conduct ng mining operations dyan. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, mahiling ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Oh. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako ilulak. Sa isang pahayag, ipinunto ni Atty. Torion na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang 11 araw ng paghukay. Kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kibuloy. Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, makuhuli rin natin yan. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli sina Pastor Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Torre, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pagalugad sa KOJC compound. Walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando.
Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Ngayong hapon ay nagbigay ng anunsyo ang PNP na pinagbabawal umano ang pagpasok ng mga hindi kasama sa hanay ng PNP sa mga lugar sa loob ng KOJC compound na may mga police line. Mel. Maraming salamat sa iyo, Argil Relator. Samantala sa gitna ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy, nagmo-monitor naman at nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kung may nalalabag bang karapatang pantao. Kabilang sa inaalam ay kung nalalabag ang freedom of religion o kalayaan ng mga miyembro na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna yan ng umano'y pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang katedral at paglagay ng kordon sa paligid nito. Paalala ng komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpapatupad lang ng arrest warrant at hindi search warrant o paggalugad sa lugar. Dapat daw itong ipatupad ng naaayon sa batas at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Gayunman, hinikayat ng komisyon ng pastor na tuparin ang pahayag na haharapin niya ang anumang kaso laban sa kanya kahit saan at kahit kailan. Nagpaalala rin ang komisyon sa KOJC members na huwag hadlangan ang mga pulis sa kanilang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest kay Kibuloy. Chika Minute na po mga kapuso at ang makikipagchikahan sa atin ngayong gabi walang iba kundi ang kapuso host na si Luan D. Gonzales. Luan! Maraming salamat, Miss Vicky. Dream big and start small. Yan ang mantra ni Sparkle star Rahil Birria na panalo sa kanyang unang sabak sa amateur boxing via knockout. Kwento niya, malaki ang naitulong ng pagbibidahang serye ng mga batang riles para manalo. Makichika kay Lars Santiago. Unang sabak ni Sparkle artist at mga batang riles star Rahil Birria sa amateur boxing nitong weekend. Kaya wala raw siyang inasahan dahil para sa kanya, subok lang ang lahat. Bago pa man nag-artista si Rahil, passion na raw niya at nang nakababata niyang kapatid ang boxing. Pero tila nagpakita na ng magandang promise si Rahil dahil sa third round pa lang, na-knockout na niya ang kalaban. Hindi ko talaga ma-explain nung nanalo ako. Binuhat ako ng coach ko, tapos sigaw lang ako dahil lang sa disiplina, sa pagtitrain, sa pakikinig sa coach. And thank you kay God na nanalo po ako. Bukod sa kanyang pamilya, nagbigay rin ng suporta kay Rahil ang kanyang Sparkle friends. Present sa laban, sina Sean Lucas, Anjay Anson, Hannah Arguelles, Vince Maristela, Cheska Fausto at Kirsten Gonzalez. Super saya lang kasi sinabi niya sa amin tatry niya to Tapos sabi niya, sigurado ka dyan, gusto mo masapak brother. Ayun, ginawa niya, tapos nanalo. Proud din, Tito Lars. Simula pa lang, sinabi niya sa akin, papatumbayin niya na yung kalaban niya Bago sumabak sa boxing ring nitong weekend, nag-training muna si Rahil para sa action routines niya sa mga batang riles sa ilalim ng pagtuturo ni Ronnie Riquez. Marami ako natutunan, even if matagal ako nagbaboxing. Ang dami ko po natutunan kay Sir Ronnie, lalo na sa defense ko na na-apply ko po dito sa laban. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Doble dagok ang sinapit ng mga nasunugan sa Bacoor City. Nalilikas na naman sa ikalawang pagkakataon matapos bahain ang tinutuluyang evacuation center. Pati nga bigas at relief goods para sa kanila. Nasira po ng mabasa. Mula roon, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Emil, nasunugan na binahapa. Ganito nga ang sinapit ng mga Zapote 3 sa Bacoor City matapos ang bahain ang evacuation center na pansamantala nilang tinutuluyan sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Libre swimming! Halos bumungan na lang ng mga tent ang makikita. Bakit? Sa video ito sa loob ng evacuation center sa isang covered court sa Zapote Road, Bacoor City. Binaha kasi ang lugar ng kasagsagan ng Bagyong Enteng Lunes ng madaling araw. Kaya ang mga binaha, naiyak na lang. Gaya na lamang ni Roda na 5 buwang buntis. Mahirap po kasi.
tapos manganganak pa ako. Nasunugan na, tapos binaha pa. Nung nasunugan kami, halos alauna, alanganing oras din po tulog lahat ng tao. Nung baha din po, ganong oras lang din, alanganin din, ma'am. Ang mga evacuee rito, mga nawala ng tirahan matapos masunugan mag-iisang buwan nang nakararaan. Hindi raw nila maipaliwanag ang doble dagok na kanilang naranasan. Ang masaklap, pati mga naipon nilang relief goods gaya ng bigas na lubog sa baha. Ito nga po yung una kong inano, tapos nanginginig na siya. Parang kasi sa trauma nga po siya nasunog. Sobrang bilis po kasi ng tubig, kaya yung mga bigas po namin nasayang po talaga. Merong ilan, pinitbit pa rin ang mga nabasang bigas, pero hindi na ito mapapakinabangan. Para po kung pwede pa. Kaya si Junior Sulayaw, siniguro raw na makuha ang isang sakong bigas na bigay sa kanila matapos matiyak na ligtas ang asawa at 5 buwang gulang na anak. Nasa isip ko yung bigas mismo Ayun nga po, kailangan yun kasi pagkain po. Ayon sa lokal na pamahalaan, 600 na pamilya o nasa 2,000 individual na nasunugan ang kailangan muling ilikas sa panibagong evacuation center. Bukod pa ito sa mga residenteng kinailangan pang ilikas dahil binaha na umabot daw ng lampas bahay ang taas. Challenge ngayon, saan sila napunta? Sa ibabaw ng mga bahay nila, sa kanilang bubong. Kaya yun medyo nahirapan tayo talagang. Wala daw pong early warning ang city? Wala naman po kasi talagang hindi po namin ma-expect po talaga kahit po kami nabigla. At yung ating matataas na lugar, kasi meron tayong mataas dito, na talagang hindi binabaha ever. Nabaha ngayon. Out of 47 barangay, 31 ang nalubog sa baha. Kaya Emil, alam mo, umabot sa 33 ang evacuation center ng lungsod. Bukod pa riyan, ang mga evacuation center ng mga nasunugan kung saan tayo naroon ngayon. Kaya patuloy na nanawagan ang mga evacuees, lalo't ilan sa kanila ay mga nagkakasakit. At syempre, ang kanilang dasal na sana magkaroon na sila ng permanenteng relokasyon. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Bukod sa mga nasirang ari-arian at apektadong kabuhayan, problema sa kalusugan ang dulot ng baha sa Santa Cruz sa Laguna. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Mel, hindi na masyadong maulan dito sa Santa Cruz sa Laguna, pero may 5 barangay pa rin ang apektado ng pagbaha dahil merong mga nalubog sa baha ay yung ilang residente rito ay nagkakaroon na ng sakit sa balat, sakit gaya ng alipunga. Mula sa ere, kita kung gaano kalaki ang binahang komunidad sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa bahaging ito ng Barangay Santissima Cruz, ginawang tulay ng mga residente ang pinagdikit-dikit na kawayan para may malakaran. Dahil di maiwasan na mababad sa baha, karaniwan na rito ang may sakit sa balat gaya ng alipunga. Minsan naman po hindi ko po kinakamot. Binabasa ko lang po ng tubig na malinis. Ang hapdi po sa paa. Mahirap pong laging nabaha, kasambaho pa po ng tubig. Bukod sa Barangay Santissima, meron pang 4 na barangay na apektado pa rin ng baha. Catch basin kasi ang bayan ng Santa Cruz, kaya dito dumadaloy ang tubig mula sa ibang lugar. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilinis ng lahat ng water tributaries na posibleng daanan ng mga tubig ulan at ng ating mga tubig baha. Kung kaya't sinisiguro natin na kahit dumaloy ang tubig ulan galing sa ibang barangay, ay makikiraan lang dito sa mga areas na ito. Sa kasagsagan ng baha kahapon, may mga batang kinailangang ilikas mula sa isang subdivision. Mahigit 100 pamilya ang nasa mga evacuation center, kabilang si Lola Violeta na hindi na mabilang kung ilang beses na siyang lumikas. Naandito ka, ligtas ka, wala kang kainin, pero ang buhay mo, nailigtas mo. Kaya mahirap, pero okay na. Wala ka naman sa mamatay ng mga bata. Noong isang gabi, isolated ang malaking bahagi ng Mavitak sa Laguna. Hanggang bewang kasi ang tubig sa ilang parte ng Manila East Road na pangunahing thoroughfare. Malalaking truck at bus lamang ang nakakatawid. Ang mas maliit na sasakyang nagtangka, tumirik at nagpatulak sa mga residente. Ang baha ay epekto ng pag-apaw ng Mavitak Santa Maria River dahil sa walang patid na ulan noong isang gabi.
May mga lugar daw talaga dito sa Santa Cruz, Laguna na matagal humupa yung baha kaya inaasahan na yung mga nasa mga evacuation center baka tumagal pa ng 5 araw doon. Pero tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sapat ang supply para tugunan ang pangangailangan ng mga nagsilikas. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. In celebration of the 100th season ng National Collegiate Athletic Association or NCAA, pinaghahandaan na ang release ng bagong theme song nito na Own the Future. Ang kakanta niyan ang rising P-pop girl group na G22. Makichika kay Nelson Canlas. This is our league, this is our moment. Sabi nga sa lyrics, this is our league, this is our moment. Sa puso mo, sky is the limit. Talagang walang hangganan ang potensyal ng mga student athlete. Natampok sa bagong theme song ng 100 season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ang Own the Future, kakantahin ng fastest rising P-pop girl group na G22. Layon daw ng kantang makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Gusto namin malaman ng mga tao, especially young people, na the sky is the limit. Kaya nila lahat ng mga pangarap nila to keep dreaming and believe in yourself. And syempre, stay humble, but believe in yourself and be proud of yourself. Dahil mga fan din ng collegiate sports, dream come true para sa girl group ang maging singers ng bagong theme song. Well, first of all, we're so grateful for this opportunity kasi growing up, we would watch NCAA, diba? We support different schools, support their own teams, and na makabilang po sa kakanta ng theme song. It's such a surreal moment for us. Definitely another one for the books for G22. Abangan ang G22 sa ilang venue kung saan kakantahin nila ng live ang Own the Future. Kabilang na ang opening ng NCAA Season 100 sa September 7. Opo, kakantahin po namin siya sa NCAA. Finally, mapaperform po namin siya live din sa lahat, sa mga arena po yan. And also, thank you so much po talaga for this opportunity. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.